Apat na paraan ng pagbigkas ng talumpati. A. Sa sinulat na talumpati. B. Pagbabasa at pagbigkas mula sa balangkas ng talumpati. C. Pagbigkas mula sa mahalagang paksang diwa ng talumpati. D. Pagbigkas na hindi pinaghandaan o biglaan. Tatlong katangian ng isang mananalumpati. Kaalaman, mahalaga na may sapat na kaalaman sa paksa ang magtatalumpati. Kahandaan, ang kahandaan sa talumpati ay tulad sa pagharap sa labanan. Paghahanda ng talumpati. Paghahanda ng talumpati. Layunin, dapat alamin ng mananalumpati ang kanyang layunin sa pagtatalumpati. Paksa, nararapat na alamin mo kung anong uri ang iyong tagapakinig. Mga bahagi ng talumpati. Pambungad o panimula, ito ang bahagi na mahahanda ang kasipagan ng tagapakinig. Paglalahad, ito ang bahagi ng talumpati na nagpapaliwanag. Paninindigan, naglalahad ng kabuuan ng ideya na bibigyan ng patunay ng mananalumpati. Pamimitawan o wakas, sa bahaging ito inilalahad ang konklusyon sa mga nabanggit na katwiran. Mga dapat tandaan habang magtatalumpati. Tindig o postura, mahalaga ang tindig o tayo ng magtatalumpati. Galaw o kilos, tumutukoy ito sa paglipat ng pwesto o paggalaw ng katawan. Tinig, ang tingin ng isang mananalumpati ay naaayon sa pwersa ng kanyang pagbibigkas. Kasuotan, kailangan disente ang kasuotan ng mananalumpati. Laging isaalang-alang na dito kumukuha ng paggalang mula sa kanyang tagapakinig kapag sila ay maayos na sa kasuotan. Bigkas, mahalaga na sa tama at wasto ang bigkas ng mananalumpati. Kailangan maging mataas at malino ang bigkas sa bawat salita. Mukha, ugaliing tumingin sa mata o mukha ng mga nakikinig. Ang ekspresyon ng mukha ay kailangang angkop sa damdamin at mensaheng nais ipahayag ng mananalumpati. Kumpas, ginagamit ang mga kumpas upang bigyan diin ang damdamin at mensaheng nais ipahayag ng mananalumpati. Balagtasan, ito ay isang uri ng debate o pagtatalo na patula ang pagbigkas. Mock trial, pagsasadula ng paglilitis ng isang kaso sa korte. Thank you, God bless. Created using Powtoon.